Mga bigday sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, sinupalpal po mga kabida ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, ito hong mga nagsusulong ho ng military junta, kudita, at saka ito hong snap election, mga kabida, Dahil ayon po kay Carpio, malinaw naman po sa ating saligang batas, yung line of succession po, mga kabida, Wala naman pong sinasabi po doon pag natanggal ang Pangulo, nag-resign ang Pangulo, kailangan hong meron pong isang tao na pwede hong pumalit po doon, na kahit sino na lang po, mga kabida, Hindi po. Malinaw do sa ating saligang batas, na ang line of succession, pag nawala ang Pangulo, okay, nag-resign ba or natanggal, automatic po, mga kabida, ang papalit po dito, ito hong Vice Presidente po niya, mga kabida. At wala pong iba, kundi si Vice President Sara Duterte, Marami hong nagkomento ho dito na anong ibig sabihin po sa sinabi po ni Carpio. Bumaliktad na ba ito? Naging taga-suporta na ba ito ni Vice President Sara Duterte, mga kabida? Ito, babasahin ko lang po itong article po ng Inquirer.net, Ang sabi po dito, mga kabida, Carpio, Constitution provides clear line of succession to presidency, Alright? Ito, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio on Thursday emphasized that the Philippine Constitution provides a clear line of presidential succession, rejecting suggestion that a civilian or military junta could take over. Marami kasing nagsusulong, mga kabida, na kung mag-resign man po ang Pangulo, kailangang i-take over po ng militar o di kaya magkaroon po ng military junta na ang magiging person in authority po, mga kabida, in replacement dun ho sa Pangulo, sundalo, hindi ho pwede yan, Yan po ay malinaw na unconstitutional means, mga kabida, Ang problema lang kasi dito, kasi po, ito hong mga nagsusulong ho ng military juntas, snap election, o whatsoever, mga kabida, ayaw ho nila kay Vice President Sara Duterte, Ayaw ho nilang pumalit ito hong si VP Sara, Kung sakali hong magbitiw man itong si Pangulong Marcos o matanggal kaya, mga kabida, sa kanyang position bilang Pangulo ng Pilipinas. Alright? Eto, patuloy po tayo, Carpio said if both the President and Vice President resign, the Senate President assumes the role of acting President. Should the Senate President's position be vacant, the Speaker of the House is next in line. Ayan. Hanggang umabot po doon ho sa Chief Justice po ng Korte Suprema, mga kabida. Alright? Malinaw po. Wala hong sinabi po ang ating saligang batas, na kapag wala ang presidente, wala ang vice presidente, kailangan ho tayong mag-snap election. Wala hong sinabi ang ating saligang batas na kapag wala na po ang presidente, wala ang vice presidente, kailangan tayo po tayo ng military junta. Okay? Again, that's a clear unconstitutional means, mga kabida. Susundin po natin yung line of succession hanggang doon ho sa Chief Justice po ng Korte Suprema, mga kabida. Alright? Tuloy po tayo. Ito yung sinabi po ni Carpio, mga kabida. There will be no gap because the successor will always be elected within Congress. The Constitution already provides for this scenario, Carpio said in a panel during the Armed Forces of the Philippines or AFP Leadership Summit in Quezon City. He added that the Omnibus Election Code requires election to be held within 60 days following a vacancy, although Congress may adjust the timeline. Carpio underscored that any proposal for civilian or military-led government would be unconstitutional, emphasizing that succession must follow the law. Okay? Retired General Emmanuel Bautista, former AFP Chief of Staff, echoed Carpio's call for adherence to the law. He urged the public to maintain confidence in the military.
Ito yung sinabi po ni Bautista, have faith in your AFP throughout our history. We have demonstrated that the AFP always advance the national interest, Bautista said during a panel discussion at the summit. The AFP was instrumental in giving birth to this nation. This is our historic role as an armed force advancing the cause of the Filipino people. Ayan. So malinaw po 'yon, ano? Yung mga insinuations po na baka bumaliktad na po ito kung si Carpio, ano? Baka nag-Inday Sara Duterte na po ito, ano? Ngayon, kasi po para bang lumabas daw mga kabida na gusto ho ni Carpio na si Sara Duterte yung papalit po, ano? Kay Pangulong Marcos sakali hong magbitiw ito o matanggal mga kabida, ano, sa kanyang pwesto. Automatic naman 'yon, ano? Na ang Vice Presidente ang papalit mga kabida at wala na pong iba, ano? Unless siguro kung ang Vice Presidente matanggal din o mag-resign din, ano? So, ang susunod sa kanya, mga kabida, yung Senate President. And also, kung wala din yung Senate President, yung House Speaker, and then hanggang doon po sa Chief Justice po ng Korte Suprema po, ano, mga kabida. So, yun po yung line of succession, mga kabida, ayon ho sa ating saligang batas. Hindi po ibig sabihin na bumaliktad na po ito kung si Carpio. Iba kasi yung mga pag-iisip ng ating mga kababayan, ano, lalong-lalo na po yung mga praning. Okay? Yung mga praning na ayaw nila kay Vice President Sara Duterte, ano? Diba? So kung gano'n, di tanggalin na lang po natin yung ating saligang batas. Kung ang masusunod lang po mga kabida, yung kapritsyo po ng mga anti-Duterte forces, ano? Ang mga sumisigaw ng ganito po na kailangan po tayo ng military junta, civilian-led government, okay, snap election, ito hong mga anti-Duterte forces, mga galit ho sa mga Duterte, mga kabida. Sila yung nagsusulong ho dito sa senaryo na ito, ano? Kahit na alam po nila na malinaw po sa ating saligang batas, ano? Yun yung mga klaseng tao, mga kabida, na hindi po prinsipyo ang pinaiiral po. Yung kapritsyo po nila, mga kabida, no? Okay? Alam naman po natin na ilan po dito sa mga anti-Duterte forces, mga magagaling ho sa batas, mga kabida, mga lawyers, mga itinuturing na legal luminaries kuno, ano? Okay, pero pilit pa rin nilang binabaliktad, ano? Yung batas po natin, ang ating saligang batas, ano, mga kabida, dahil lang po sa kanilang kapritsyo, ano? Ayaw ho nila kay Vice President Sara Duterte. Wala ho silang magagawa dyan. Kasi unang-una, elected po yan, ano? Si VP Sara ng 32 million Filipinos. At hindi po yan mababaliwala po makabida. Okay? Yung 32 million Filipinos na pumili po sa kanya na magiging Vice Presidente, ano, hanggang 2028. Bakit ayaw ho nating sundin yon? Tsaka pangalawa, bakit po tayo nag-uusap po dito about kung sinong papalit kay Pangulong Marcos? Hindi pa nga ito nagbitiw eh. Okay? Hindi pa nga nagbitiw ang Pangulo eh. Pinag-usapan na po kung sinong papalit. Ano? Mga kabida, ano ba kayo? Ano? Gusto ninyong magkaroon po ng gulo ang Pilipinas? Ano? Mga kabida? Tsaka na natin pag-usapan yan pag nagbitiw na po ang Pangulo, tinanggal na po ang Pangulo, ano, mga kabida. Kaysa ngayon, nagdi-discuss po tayo ngayon, ano, kung sinong papalit sa Pangulo, nasa isip po ng Pangulo, wala yan, ano, mga kabida. Okay? Hindi po sumagi sa kanyang isip na magbitiw. Okay? Ano bang sinabi po ng Pangulo po, mga kabida? Wala ho sa kanyang option ang magbitiw, ano. So meaning, tutuloy po siya hanggang 2028. Alright? Itong mga anti-Duterte forces na ayaw ho kay Vice President Sara Duterte, ganito na lang po yung suggestion ko po, ano. Since ayaw ho ninyo kay VP Sara, ano, at saka ayaw ho ni Pangulong Marcos magbitiw, tatapusin niya yung kanyang termino hanggang 2028. Alright? Maghahanda na lang po kayo para po sa 2028. Talunin nyo si Vice President Sara Duterte, ano. Kasi kung magagawa ninyo yan, sa inyo na ang gobyerno po ng Pilipinas. Okay? Kung kaya ho ninyong tapatan, ano, talunin si VP Sara. Okay?
Ito yung challenge din ng mga Duterte supporters doon ho sa mga Pinklawan, Yellow Forces, mga kabida, no? Okay? Makabayan Bloc at iba pang mga progresibong grupo na ayaw ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Maghanda-handa po kayo, ano? Kasi po, malapit na po yung 2028, ano? Okay? Next year, 2026 na po. So, 2 taon na lang po, mga kapida. 2028 na po, ano? So, dapat maghahanda po sila. Okay? Maghahanap po sila ng kandidato na pwede kong ipantapat po, mga kapida, no? Kay Vice President Sara Duterte. Yung kandidato na may angas. Yung kandidato po na yung mas matindi pa yung karisma, no, mga kabida, kaysa dito ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Pero pag wala ho kayong mahanap po, mga kabida, okay, hanggang 2028, better to shut up. Alright? Better to shut up. Okay? Tigilan na po ninyo yan. Kasi kayo lang po yung nanggugulo eh. Ginugulo po ninyo ang sitwasyon. Okay? Pinag-usapan na kung sinong papalit. Wala naman pwedeng pumalit kasi andyan pa rin ang Pangulo. Okay? At saka malinaw naman din sa sinabi ng Pangulo, ano, na wala ho sa kanyang option ang magbitiw, mga kabida, no? So, yun lang po. Okay? Yung tanong kung bumaliktad na ba si Justice Carpio, ano, dahil ho sa kanyang sinabi na kinukote lang po niya yung ating saligang batas, mga kabida, no? Na malinaw po ang line of succession kapag wala na po ang Pangulo, automatic po ang Vice Presidente po ang papalit. At wala na pong iba, mga kabida. Hanggang ang Vice Presidente ay buhay at saka nanunungkulan bilang Vice Presidente ng Pilipinas, siya lang po ang qualified, ano, to replace the President, okay, in the event na nagbitiw, okay, incapacitated, mga kabida, at saka natanggal ho sa pamamagitan po ng impeachment, mga kabida, no? For your comment and for your suggestion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.